Kumusta po ang bawat isa sa atin? Kumusta ang ating isang linggong dumaan sa buhay? Mga kapatid, before we start, gusto ko lang tanungin mo yung sarili mo. Kumusta ka spiritually? Kumusta ka physically? And kumusta ka bilang isang alagad ng Panginoon? Christian ka ba talaga? Huwag mong sabihin dati, kasi iba yun. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series, no? Ng Book of Luke. At ngayon, pag-aaralan natin ay Luke chapter 6, verse 39 to 49. At bigyan natin ng title na Building on the Rock. So, ito ay connected sa ating Panginoon, sa title pa lang. So, before we pray, basahin muna natin yung Luke chapter 6, 39 to 49. Kung mayroon po kayong Bible, buksan po ninyo sa inyong mga Bible at makibasa kayo sa akin. Sa 39, sabi doon, He also told them a parable. Can a blind man, will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in you? How can you, in your own eye, how can you say to your brother, Brother, let me take out your speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite. First, take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes, nor the grapes picked from a bramble bush. The good person out of the good treasures of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, and not to do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. Let us pray. Father, we thank you, Panginoon, for this morning. Salamat sa pagkakataon na kami ginather nyo at nagsama-sama kami bilang inyong mga tinawag at tinala sa panambahang ito. Ang aming dalangin, Panginoon, ay samahan kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa, O Diyos, ang lahat ay na mensahe na nais mong iparating ay aming matanggap, Panginoon. Lord, walang ibang bida sa umagang ito kundi ang inyong kayo lamang, ang inyong bugtong na anak, Lord God. Marami pong salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, he also told them a parable. So ito ay parable na sinabi niya sa mga disipulo at sa mga nakikinig. No? Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. So mga kapatid, we often follow leaders or try to guide others while
ignoring our own life. At dahil doon sa kagustuhan mo, ang matatagpuan mo, yung kagustuhan mo rin. Halimbawa, gusto kong mag-prosper sa buhay. Gusto kong yumaman. So, saan church ka pupunta? Siyempre, dun sa nagtuturo kung paano yumaman. Hindi ka pupunta sa care. No? Kasi hindi naman tinuturo ng care kung paano yumaman. Pero, hindi natin inaalis yun na ang Diyos ay may gagawin sa buhay natin. No? So, yun. Kaya ang makukuha natin ay yung wrong teacher, yung mali na mag-guide sa atin. Kasi yun yung hahanapin natin. A blind spot in your life, whether pride, bitterness, unforgiveness, yung mga hidden sin, or self-righteousness. At nagpiprevent ito na makita natin yung tama. No? Ito yung nagiging dahilan kaya hindi natin nakikita kung ano yung katotohanan. Kasi yun yung namamayagpag sa buhay natin. Kaya kanina tinanong ko kayo, kumusta kayo spiritually? Kumusta kayo physically? Kasi maaaring manakaw nito na maging dahilan ito para hindi natin makita yung way ng Panginoon. Spiritually yung tanong ko kanina kasi baka bulag ka pa rin hanggang ngayon. So when you have a blind spot, you can easily start following influences that are just as blind. So paano yon? Your emotion, your culture, wounded people, false teachers, and your own unexamined assumption. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, if the leader is blind and the follower is blind, both fall. Pareha sila malalaglag. Pareha sila madidisgrasya. Pastor, bakit yung nandiyan sa may bayan, naglalakad yung mga bulag? Nakakalakad naman sila. Di ba? Kasi trained sila. Naturuan sila. Mayroong tamang nag-guide sa kanila. Inaral talaga yung kung paano sila lumalakad. No? Sino bang nagturo sa kanila? Yung bulag ba? Hindi, siyempre ang nag-umpisang nagturo sa kanila, yung nakakakita, yung alam. Yun yung nagbukas sa kanila, mga mata. Hindi man nila makita na physically yung kanilang dinadaanan, pero dahil itinuro sa kanila, nakakalakad sila ng tama. So blind spot, tapos wrong guide, spiritual pit. Laglag. No? Jesus says, a disciple, when fully trained, becomes like his teacher. Ibig sabihin, who you follow shapes who you become. So kung mali yung pag-guide sa iyo, mali na rin yung patutunguhan mo. No? May mga magulang dito sa atin ngayon at karamihan sa mga magulang kung ano yung gusto nila, gusto nila maging sa kanilang mga anak, mangyari sa kanilang mga anak. Pero hindi yun yung gusto ng kanilang mga anak. So sabog, no? Away, magre-rebelde yung anak kasi hindi sumusunod sa magulang. At yun yung nagiging problema. Pero ang sinasabi natin dito, tayo ng mga Kristiyano, dating bulag, ngayon ay nakakakita na.
What you refuse to see will control how far you can grow. A blind disciple trained by a blind teacher will never rise above that blindness. Your blind spot becomes the ceiling of your maturity. Blind spots reproduce blind spot. Kung hindi tama yung mag-guide sa inyo. And Jesus, ang ginawa niya sa atin, tinanggal yung tumabing sa ating mga mata upang makakita tayo. Si Pablo, literal, na nabinulag talaga siya ng Panginoon. Saul pa ang kanyang pangalan noon. So nabulag talaga siya. At kaya siya nabulag kasi nga nakita niya ang Panginoon. Di ba siya yung kumakalaban sa Diyos sa ating Panginoon ng panahon na yun. Pero binulag siya ng Diyos. At sa kanyang pagkabulag na yun, ang Diyos pa rin ang nagbukas ng kanyang mata, no? Upang makita niya kung ano ang katotohanan ng Diyos. So pinakita ni Kristo kung sino siya. At yun yung at nakita ni Pablo na si Kristo ay Diyos, Savior ng kanyang buhay. At ganoon din sa atin mga kapatid. Si Jesus ang siyang nag-alis ng tabing sa ating mata upang makita natin yung katotohanan. Siya yung ating teacher na ating sinusundan. Kaya doon sa verse 40, blind spot, Jesus' statement about becoming like your teacher shows that whatever blindness exists in one generation get passed on the next. Paano yun? Yung anger models anger. Yun na yung pinatutunguhan. Hindi na nababago. Unaddressed trauma models dysfunction. So yung hypocrisy, nagpo-produce pa rin siya ng maraming hypocrisy. And sin, tolerated, becomes sin multiplied. Yun na yung patutunguhan. If a teacher has a spiritual blind spot, the student will likely inherit it. Minamana din ng kanyang estudyante. Napanood ko doon sa Jackie Chan Adventure. Hindi kayo nanonood noon. So kung paano minumuld o tinuturuan yung kanyang disciple, yun yung gusto niyang maging. No? Kung may isang kalaban doon na mali yung pagtuturo, gusto niya, kailangan patayin. Pero yung isa, hindi. Kailangan fight lang. Fight lang kayo. Siya hindi. Kailangan gulpihin mo talaga. So mali yung itinuturo. At yun yung natatanggap ng kanyang estudyante. So Jesus calls us to let Him be the teachers who removes blindness. A disciple becomes like teacher, so Jesus is inviting us to let Him be the one who trains us. Kapag si Jesus yung teacher mo, ano kayong mangyayari sa iyo? Naiisip mo agad, maganda, no? Maganda naman talaga. Kasi yun yung call sa atin ng Panginoon. So blind spot, get exposed. In-expose ni Christ na ikaw ay maraming itinatago, maraming hindi nakikita sa sarili mo. Kaya ipinapakita sa iyo ng Diyos na ikaw ay sinner, ikaw ay makasalanan, ikaw ay mataas ang pride mo. No? Feeling mo matuwid ka, feeling mo magaling ka. Kaya in-expose ng ating Panginoon. Ano pang ginawa ni Christ? Sin gets confronted. So hindi hinayaan ng Panginoon yun. No? Vision gets restored. So ngayon, nakakakita ka na dahil kay Christ. And character gets shaped. Sineshape ka na ng ating Panginoong Jesus. Mayroon kang good teacher na siyang gumagabay sa iyo ngayon
kung paano ka mamumuhay bilang isang Kristiyano. At hindi madali yung pinagdaanan ni Christ nung tinanggal yung talukap sa iyong mata upang makita mo yung kamalian mo, upang makita mo yung kasalanan mo. Namatay siya sa cross ng Calvary upang ipakita sa iyo na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ng Savior, na kailangan mo ng tulong. Yung bulag, mga kapatid, kailangan nila ng tulong. Tulong para mag-guide sa kanila. Tayo man, kailangan natin ng Savior. At kailangan natin si Christ na siyang mag-guide sa atin patungo sa family, God's family. You won't fall into the pit if you let the one who opens the eyes of the blind. Sabi ng Psalms, yung naglilid sa atin. So mga kapatid, hindi madali yung pinagdaanan ng ating Panginoon upang mabuksan ang talukap ng ating mga mata. Jesus is the perfect teacher, humble, compassionate, and holy. Yun ang ating teacher. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, He forms us into His likeness. We don't become like Christ by trying harder, but by abiding in Him. So the promise of the gospel is not just forgiveness, but transformation into the image of Jesus. Paano tayo magiging kawangis ng ating Panginoong Hesus? Sinong nag-work nun para sa atin? The Holy Spirit. Pero, mahihirapan tayong maging kawangis ng Panginoong Hesus kung ikaw mismo, inilalayo mo yung sarili mo. Saan ba natin napapakinggan ang gospel, mga kapatid? Sa church. Sa bahay nyo ba napapakinggan ang gospel? Yes, Kristiyano kayo eh. Di ba? Dapat nagbabasa kayo ng Bible. Dapat nagba-Bible study kayo, family. Dapat napapakinggan yun sa bahay ninyo. Pero hindi. No? Karamihan sa atin, napapakinggan lang ang gospel pag pumunta ng simbahan. Tapos, late pa. Benediction na yung nabutan. No? Mas inuuna pa natin yung mga bagay na kung saan ay napapaligaya tayo. Yung tawag ng mundong ito. Sabi ng Panginoong Jesus, seek ye first the kingdom of God. So unahin natin ang Diyos. Kasi kung ang nais mo talaga ay maging kawangis ng Panginoong Hesus, eh bakit hindi mo ilagay yung sarili mo doon sa lugar na kung saan ka ay tinatransform at tinuturuan? Mga kapatid, kaming mga pastor, hindi namin kayo magagawang kawangis ng Panginoong Hesus. Kung ang sasabihin ko dito sa unahan ay wala sa sinasabi ng Diyos. Pero yung sinasabi ng Diyos, yung Biblia, yung itinuturo namin sa iyo, at ito yung authority natin para tayo ay hubugin at dalhin sa kalwalhatian ng Panginoon. Sadyain natin. No? Tinawag na tayo ng Diyos. Siya na yung nag-open ng ating mga mata upang makita. So ano yung gagawin mo? Sumunod ka sa Panginoon. Kung yung nais mo ay maging kawangis ng Diyos, kawangis ni Kristo, sundin mo ang Panginoon. Huwag mong hayaan na yung Sunday mo ay nauubos sa ibang mga bagay. Pastor, ang KJ mo naman. Hindi KJ, kapatid. Kundi yun yung tama. Unahin natin
No? Kung ang magiging kasama mo ay hindi ka naman dadalhin sa maganda at ilalayo ka lang nito sa Panginoon, kapatid, pag-isipan mo na. No? In the Gospel, mga kapatid, Jesus warning that a blind man cannot lead a blind man. Underscore humanity need for a true, reliable guide, someone with perfect moral and spiritual sight. Left to ourselves, we follow teachers who share our own blindness. And we inevitably fall into a fit. Pero kay Jesus, yung gospel, mga kapatid, gives us a teacher who sees perfectly. But transformation. So when we are called to become like Christ, shaped by His wisdom, compassion, humility, and holiness. But the light of the world. Hindi siya bulag, but the light of the world. And through discipleship, we grow into His likeness, embodying that very life He came to give. Tingnan mo yung katabi mo, kung tulog, hindi. Kung gising pa. Hindi na tayo bulag sapagkat tinanggal na ng Diyos ang talukap sa ating mga mata, mga kapatid. Ang tanging gagawin lang natin ay sundin, tingnan ang ating Panginoong Hesus. Yun yung invitation niya sa atin. Na sa Kanya tayo lumapit. Pangalawa, God's transforming heart. So, hindi natin makikita dito sa verse na to, sa 41 to 45, yung God's transforming heart. So, basahin muna natin. Sabi niya doon, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? How can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite. First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit, for figs are not gathered from the thorn bushes, nor are grapes picked from a bramble bush. The good person, out of the good treasure of his heart, produces good, and the evil person, out of his evil treasure, produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So mga kapatid, again, hindi natin nakita yung sinasabing transforming heart. So even with our faults and failures, God offers His grace. He helps us examine our own heart, remove the logs of sin, and cultivate good fruit. His grace transforms our inner being so that our words and action can reflect His righteousness. So yung Luke chapter 6, 41 and 42, and then yung 43 to 45 ay magka-connect. No? So paano yon naging connection? Nagkaroon ng connection. Yung both sectional deal with the inner condition of the heart and how it shapes a person's behavior towards other. No? So kung paano yung pag-shape ng behavior. Jesus speaks about the hypocrisy of judging others while ignoring one own fault. Illustrated by the speck and the plank.
He teaches the person must first deal with their own sin before they can truly help someone else. Yung 43 at saka yung 45, in-explain bakit, why this is true. A person's actions flow from what is in their heart. Just as a tree's fruit reveals its nature. A good heart produces good action, and an evil heart produces harmful ones. So when these ideas are put together, Jesus' points become clear. You cannot help others or judge them rightly unless your own heart has been transformed. And only a good tree or a good person who has allowed God to work within them can produce good fruit, which includes humility, mercy, and wisdom in dealing with others. Thus, yung speck and the plank na teaching is grounded in the truth that inner character determines outward behavior. Kaya nga ito'y mahirap, mga kapatid. Why do you see the speck but do not notice the log in your own eye? So dito, only the gospel exposes and heals the pride that blinds us to our own sin. We naturally notice to our own sin, notice other people's faults, pero ini-ignore natin yung ating sarili. At sabi ni Christ, yun yung essence of hypocrisy. Nakikita mo yung puwing sa iyong mukha, ay sa mata ng iyong kapwa, pero hindi mo nakikita yung puwing sa iyong sariling mata. At totoo yun. Marami pa rin sa atin ang mapaghusga, mapanghamaw. Kaya nga siguro, nagkaroon ng mga law, ng mga batas, no? Dahil sa napapahiya, nababastos, no? Dahil sa mapanghusga nating buhay, mapanghusga nating puso. We are far more sinful than we admit. We are far more loved than we imagine. So ini-expose ng ating Panginoong Hesus yung ating sin, not to crush us, but to redeem us. Hindi tayo pinapahiya ng Panginoong Hesus. Di ba siya na nga yung bumuhat ng kahihiyan natin? At yun yung ipinako sa krus ng Calvary. Kaya kung ipinapakita man sa iyo kung sinasabi man ng Panginoong Hesus, ito sa iyo ngayon, na alisin mo muna yung puwing sa iyong mata, sinasabi niya lang na hindi mo talaga kaya. No? Kaya mo ba talagang tanggalin yung puwing sa mata mo? Hindi, di ba? Paano ba natin inaalis yung puwing sa ating mga mata? Paano nyo inaalis yung puwing sa mga mata nyo? Alam niyo yung kawayan? Di ba yung kawayan? Mayroon siyang, doon sa bandang baba niya, mayroon siyang mga maliliit na, hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Ano? Yun. Kung ano man yung, basta naintindihan niyo ako, no? So yun, napakasakit nun makapuwing. At ang hirap nung tanggalin kasi tumutusok siya. So paano mo siya ngayon tatanggalin sa mata mo?
Maraming paraan. Kumisap ka sa tubig. Di ba? Pero hindi pa rin natatanggal. Umiyak ka para lumuha ka. Hindi pa rin natatanggal kasi nakatusok nga siya eh. Ang hirap niyang tanggalin. So, pag hindi kaya, anong gagawin mo? Kailangan mo nang magtatanggal. Lalapit ka sa marunong magtanggal ng puwing na yun. Pakitingnan mo nga. Kahit anong buka mo dun sa salamin mo, dun sa salamin, hindi mo siya makita sapagkat napakaliit. So, kailangan may titingin talaga at kukuha ng puwing na yun sa mata mo. At hindi natin kayang tanggalin yun sa ating sarili lamang. Di ba lang kung troso yung nakalagay dun sa mata mo? Yan, dali nang tanggalin yun, no? Pero yung napakaliit na puwing na yun, ay napakahirap namang tanggalin. Mga kapatid, Jesus removes the log for us through the cross. And then, empower us to help others with humility. So, kung yung pagtanggal sa log ay nakadepende sa atin, we would remain trapped. No. Ganun pa rin tayo. Judgmental pa rin tayo. Ay, natanggal ko nga eh, di ba? Ang galing ko, natanggal ko. At kung ganun pa rin at hindi ka nangailangan ng tulong, eh magaling ka nga. No? Pero hindi mo nakikita that someone na nagtanggal ng lag o ng puwing sa iyong mata. At si Jesus ang tumanggal ng puwing sa ating mga mata. Diba? Kanina, yung unang verse, nagtanggal ng talukap sa atin para makita natin yung vision. Ngayon naman, nung natanggal na yung talukap sa mata mo, napuwing ka naman. No? Si Jesus pa rin ang gumawa nun sa iyo. Siya pa rin ang kumikilo sa buhay mo para tanggalin yung puwing na hindi mo kayang tanggalin. At yun yung mga problema sa buhay natin na hindi natin nakikita, hindi natin kayang alisin sa buhay natin. Yung pagiging judgmental, yung pagiging mapagmataas, yung pride. Yun yung hindi natin kayang tanggalin sa buhay natin. Kaya nga si Kristo yung namatay sa cross ng Calvary upang tayo ay mapawalang sala. Sa ngayon, tingnan mo yung buhay mo, hindi ka perfect. Hindi pa naman perfect eh. Pero mayroon kang Diyos na perfect, na siyang nagtubos sa iyo. So, paano yun? Ano na yung buhay mo ngayon? Umasa tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos sapagkat siya lang ang may kakayanan para linisin niya tayo. Tanggalin yung puwing sa ating mga mata. Sabi ng gospel, Jesus bore our guilt, yung pride and sin on the cross. He removes the log we cannot remove ourselves. Once forgiven, we approach other with mercy, not judgment. So ngayon, kung ang Panginoong Hesus ang tumanggal ng lag sa iyong mata, kumusta ka ngayon? Ganon ka pa rin ba? Or nagbago na? Kunti na lang, Pastor. Kunting pag-judge na lang. No? Dati, Pastor, nag-judge ako dun sa mga, pero ngayon kunti na lang. Totoo. Kasi tinuturuan naman talaga tayo ng Diyos. Sa buhay ko, sa buhay namin mga pastors, marami kaming mga mali pa sa buhay. Mga ididil pa ng Panginoon sa amin. Unang-una yung patience, yung anger, di ba? Mabilis pa rin kami magalit. Pero hindi kami napangit. Galit lang. No? So mga kapatid, ang Diyos ang magtutulong sa atin
upang ang lahat ng mga mali sa buhay natin ay mabago hanggang sa maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesus. At darating din yon, mga kapatid, kapag kasama na natin ang Diyos. At ngayon, hayaan mo na ang Diyos ang mag-ayos ng buhay mo. Hayaan mo na siya yung mag-guide sa iyo. Kasi kung pababayaan mo, hindi ka maayos ng Panginoon. Di ba yung isang doktor, hindi naman mariristahan ng tama yung mga nagsisinungaling na pasyente. No? Yung ayaw magsabi ng kanilang karamdaman. Paano kung mapapagaling ng doktor kung sasabihin mo, Dok, meron lang akong ubo, pero yung pala meron kang hika na. May iba ka na palang nararamdaman. So, resistahan ka ng doktor sa ubo. No? Hindi ka mapapagaling. So, maging totoo tayo sa Diyos. Tanggapin natin na tayo ay blind, na tayo ay mataas ang pride, no? Sa madaling salita, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. At kailangan mo ng Savior. Kailangan mo ng Diyos. So, sa verse 43 and 45, sa passage na ito, mga kapatid, ginamit ng Panginoong Hesus yung imaginary tree. No? Kaya saka yung fruit. To teach that person's true character is revealed by what comes out of their life. A healthy tree naturally produces good fruit, while a diseased tree produces bad fruit. So, sino dito yung farmer? Wala. Pare-parehas tayo hindi farmer. Pero, mayroong mga coconut farmer. Ito na lang yung ibigay ko sa inyong example. Yung coconut farmer, nagkaroon sila ng problema. At ang problema nila, yung nyug nila, ay nagkaroon ng sakit. Tinamaan ng kulisap. At yung kulisap na yun, yun yung nagpahina sa nyug. So yung nyug na nilaw yung dahon, kumulubot yung mga dahon, hindi siya makapamunga ng tama. Dahil hindi makapamunga ng tama yung yung nyug, so hindi maganda yung kanyang bunga. No? Kulubot yung dahon, kulubot din yung bunga. No? Maliliit. So hindi siya nakakapasa doon sa standard na kailangan ay para sa bunga ng nyug. So itong problema nito ay nangangailangan ng help, nangangailangan ng tulong. At sinong tutulong sa nyug? Yung nyug ba mismo? Hindi. Kailangan niya na may mag-aalaga sa kanya. At ang mag-aalaga sa kanya ay yung farmer. So anong gagawin ng farmer para gumanda yung buhay ng nyug? Pupugsain niya ngayon yung kulisap. No? Pag natanggal niya yung kulisap na yon, magbibigay ng magandang bunga yun. Magiging healthy yung nyug. No? Kasi yun yung nagiging problema natin. Pero mga kapatid, hindi ganun kadali pagdating sa ating Panginoong Hesus at sa bawat isa sa atin. Sapagkat hindi naging madali yung pagpuksa ng kasalanan sa atin. Again, si Jesus, namatay siya dahil sa ating kasalanan. So kung titingnan natin yung nyug, inisprayan lang ng farmer. Pero dito, kapatid, para tanggalin yung puwing sa iyong mata, namatay si Kristo para sa iyo. Pero ang good news, nabuhay siya para sa iyo din. No? At siya yung iyong farmer na magkukultivate, na tutulong sa iyo upang makapamunga ka ng tama. Na makapag-produce ka ng good fruit. So Jesus emphasizes that the mouth speaks from the overflow of the heart, meaning
yung ating outward behavior is a direct expression of our inward spiritual condition. Yun yun. Imagine, mga kapatid, a person, ikaw, bago mo nakilala ang Panginoong Hesus, often responded to stress with anger, harsh words, and impatience. These reactions were the bad fruit growing from a heart filled with fear, pride, and self-reliance. But when this person encountered the gospel and trust in Jesus, God begins changing their hearts from within. So yung Holy Spirit softens them, fills them with peace, and reminds them of Christ's patience toward them, sa atin. Kung yung puso ay nagbago, yung behavior natin kasama sa magbabago. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. Itong passage na ito, mga kapatid, nire-remind tayo that genuine transformation does not begin with trying harder to produce bitter fruit, but with receiving a new heart through the grace of Jesus Christ. Sinasabi sa atin ng gospel that we cannot fix ourselves. Diba yung puno nga na nangailangan siya ng help para siya ay makapamunga. Ganon din tayo. Kailangan natin si Kristo para tayo ay makapamunga ng tama. Christ came to rescue us, cleanse us, and make us new from the inside out. So when we trust in Him, the Holy Spirit plants new desire within us. Sinishape nito yung ating thoughts, yung ating words, maging yung ating actions. So that good fruit naturally grows from a redeemed heart, instead of striving to appear righteous. Mga kapatid, we rest in Christ's righteousness, allowing His love to overflow and bear fruit that reflects His character. Sa Kanya, yung ating puso are changed, and the fruit of our lives becomes testimony to His transforming power. Si Jesus ang nagtatanggal ng lahat sa atin. Kaya meron tayong sanctification. At sa sanctification na ito, mga kapatid, hindi ikaw yung bida. Hindi ikaw yung naglilinis sa sarili mo. No? Kundi yung Diyos ang naglilinis sa atin. Ang tanging magagawa mo lang ay magtiwala at sumunod sa will ng Panginoon. Pero yung baguhin mo ang sarili mo, hindi mo magagawa yan. No? We cannot fix ourselves. So, paano tayo mababago? Dahil kay Kristo. Siya lang ang magbabago sa buhay natin. And last, dito natin tapusin, mga kapatid. Building a life on obedience. So dito, ipapakita kung paano tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and not to do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against the house and could not shake it because it had been well built. But the one who hears thus not to do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell.
and the ruin of that house was great. In response, mga kapatid, sa grasya ng Panginoon, we are called to obedience. Tinawag niya tayo to obey. No? Di ba yung paanyaya niya? Yung paanyaya sa atin ng Panginoon Jesus, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yung sinabi natin kanina na unahin natin ang Diyos, yung Sunday, yung Lord's Day, itong mga kapatid, God serve us. At ang tanging gagawin lang natin ngayong linggo, ngayong Lord's Day na ito, ay mag-rest sa Kanya. Sa Kanya lang tayo mag-rest. Hayaan natin na magsilbi ang Panginoon sa atin. Kaya yung umpisa ng ating worship, nagbi-minister na yun sa atin hanggang sa matapos ito. Kaya huwag kang magpagod, kapatid. Hayaan mo na mag-rest ka lang kay Christ. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. So siya yung magtuturo sa atin. No? Hindi kaming mga pastor, pero ginagamit kami ng Diyos para ituro yung katotohanan niya. Siya yung teacher na hindi mabagsik, kundi mayroon siyang lowly in heart. Kaya, this Lord's Day, mga kapatid, tinatawag ka ng Diyos na sa Kanya manahan. Hindi Kanya aagsikan, hindi Kanya pagagalitan, hindi siya magiging mabagsik sa iyo. Kundi kinakalinga ka ng Panginoon ngayon. He served sa iyo. Yun yung purpose ng ating Panginoon. Like the wise builder who digs deep and builds on the rock, gratitude inspires us to live out Jesus' teachings faithfully. Yung ating stability and fruitful life are a natural outflow of thankful obedience. Kusang lumalabas yun sa atin. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nagpapasalamat sa Diyos. Jesus asked, why do you call me Lord, Lord, and not to do what I tell you? He teaches that truly following Him is not about words or outward appearance. Hindi lang papugi, no? But about trusting Him enough to obey. He compares the person who hears His words and obey to a wise builder who digs deep and lays a foundation on solid rock. When the flood comes, the house stands firm because its foundation is strong. Ngayon, sino ang inyong foundation? Christ. Si Kristo yung ating foundation. At yung rock na yun represent Christ Himself. His teaching, His salvation, His finished work on the cross. Pero, yung tao who hears Jesus' words and refuses to obey, sabi niya, is like a foolish builder who builds a house without a foundation. Ano pa yung klase nun? Naglagay nga siya ng poste pero wala namang pampatibay. So madali siyang tangayin, no? When the storm hits, the collapse is devastating. This is a picture of life built on self-reliance. Good works. Di ba yung self-reliance, yung good works, or religious activity rather than on Christ. Minsan, yung identity natin
akala natin sa kung paano tayo mag-serve, no? Ang identity natin bilang kung sino ka. Halimbawa, sa simbahan, masasabi mo bang Christian ka kapag nakaupo ka lang dyan? Yes, di ba? Kapag tumutugtog ka dito sa unahan, kumakanta ka sa unahan, masasabi mo bang Christian ka? Yes, Christian ka pa rin. Pero kung yun ang identity mo, at pag tinanggal sa iyong music, yung pagkanta, o yung yung instrument, at hindi mo nakita na Kristiyano ka, ang identity mo, yung ministry mo, at hindi si Christ. Mga kapatid, yung trial sa buhay natin, yung temptation, andyan lang yan. Pero, hindi ibig sabihin na tayo ay mag-give in. Kundi, kasi kapag may temptation, alam mo sa sarili mo na natitempt ka. So yun yung kahinaan mo. Mahina ka sa panahon na yun. At pwede kang mag-give in. Pwede kang matangay ng temptation na yun. Pero kapatid, gamitin mo yung temptation na yun upang mas lalo kang kumapit dun sa foundation. Mas lalo kang humawak dun sa foundation. Kasi tinawag ka na niya eh. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So ang tanging gagawin mo lang is magsumunod sa ating Panginoong Hesus. So kapag dumaan yung mga pagsubok o yung mga temptation na yan, yung mga temptation na to sa buhay mo, huwag kang mag-give in. Kundi mas lalo kang magpatulong sa Panginoon na hindi madala ng temptation na to. Mahina yung foundation na yon, mga kapatid. Diba, nagtusok ka ng poste. Kapag umulan at nabaha yung ilalim na tubigan, lulubog. No? Ang tendency nun, kukolapse. Pero yung magandang foundation, nilagyan ng bato, tapos nilagyan ng magandang poste at binuhusan, matibay na foundation yun, mga kapatid. At makakatulog ka ng mahimbing. At nire-represent natin doon si Christ. So, the gospel reminds us that we cannot save ourselves and foundation must be Jesus. His grace, His death, and His resurrection. Just as a house without a foundation cannot survive a storm, a life without Christ cannot stand under judgment. But when we build our lives on Him by trusting in His sacrifice and following His words, we stand secure. Not because of our strength, but because our foundation is unshakable. Hindi natitinag yung ating kinatatayuan. Mga kapatid, as we end, recognizing our sin, our guilt, and receiving God's grace, and living in gratitude, enable us to stand firm in the life's storm. By building on Christ, the solid rock, our hearts bear fruit that glorifies Him. Si Jesus, mula sa umpisa na ikaw ay tinawag ng Panginoong Hesus, binabago ka niya. Kaya ang response mo ay magpasalamat at mag-rest sa Kanya. Let us pray.
Heavenly Father, we thank you, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Bagamat marami pa rin mga mali sa buhay namin. Pero salamat, Panginoon, kasi hindi na siya blind spot, kundi nakikita na namin itong mga mali sa buhay namin. Lalo-lalo na yung pagiging mapagmataas, pagiging judgmental, and wala kami pakialam sa iba. Nakikita namin ito, Lord God. Salamat dahil ipinakita mo sa amin itong mali nito. And hindi rin namin kaya naman na matakasan ito, Panginoon. We need your help, Lord. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin itong mga ugali na mayroon kami. Itong pagkatao na mayroon kami na kung saan, Lord, ay hindi nakakapagbigay ng glory sa inyo. Lord, narito ang inyong mga hinirang, Panginoon. Humihingi ng inyong paggabay sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. We pray na huwag niyo po kaming iwan, huwag niyo po kaming pabayaan. Dalangin din namin na ikaw ang aming foundation, na ikaw ang aming Diyos, unshakable God, na siyang aming tinatayuan. Lord, maraming mga pagsubok o maraming mga temptation dumadaan sa amin. Help us, Lord, na ma-overcome namin ang lahat ng ito sa tulong mo. Wala kaming kakayanan, Panginoon, upang mabago kami. Baguhin namin yung sarili namin. Pero yung salita mo na itinuturo sa amin, Panginoon, ang nagbabago sa amin. The gospel transforms us into your likeness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.